So tayo po ay nasa series pa rin ng We Shall Overcome. Meron po akong tanong, tas yung tanong na yon is, have we ever encountered difficulties? Diba? Naranasan na ba natin na nagkaroon ng mga paghihirap, struggles, problema? Amen? Lahat naman tayo is meron talagang mga struggles na kinakaharap o mga pinagdadaanan, diba? Sabi nga ni Pastor John nung last week na nagsuffer si Jesus. Yung mga disciples niya, nagsuffer them. Ano pa kaya tayo, diba? So, tayo din, talagang magsasuffer tayo, di ba? As long as nandito tayo sa mundo, there will be sufferings. Pero syempre, kung palaging may sufferings, palagi din namang nandyan si Jesus. Amen? Kung nakakaranas tayo ng mga paghihirap, nakaka-experience ba tayo, nakakapag-encounter tayo ng mga mahihirap na tao? Di ba? If nakapag-encounter na ba kayo ng mga difficult people? Alam mo yung mga tao na parang ang hirap-hirap nilang mahalin. Naka-encounter na kayo ng ganon? Di ba? Yung mga tao na sagad sa pasensya nyo talaga, sila yung certified extra grace required. Ibig sabihin nun, kung ano yung grace na binibigay mo sa ibang tao, kailangan nyo pa ng extra grace para mahalin tong taong to. Meron ba kayong mga ganong pangyayari sa buhay ninyo? Yung tanong doon is, sa tingin nyo, bakit kaya ang hirap nilang mahalin? Diba? Bakit may mga taong sobrang hirap mahalin? Natanong nyo na ba yun? Sa sarili ninyo? Alam nyo kasi, may mga reason kung bakit sobrang nilang hirap mahalin. Una doon is, lahat tayo ay iba-iba. May kanya-kanya tayong mga personality, di ba? May kanya-kanya tayong ugali. Kasi nga, saan tayo nagmula? Magkakaiba din naman tayo ng kinalakihan, di ba? For example, kami ni Angel. Parehas kami ng kinalakihan kasi magkapatid kami po, di ba? Pero magkaiba pa rin kami. Wala, Angel, sorry. Kagabi, tinapik mo din yata ako sa youth eh. So ngayon, si Angel po, more into music. So, nagigitara siya. Mahilig siya sa mga tugtog. Ako naman, mahilig ako sa photography. Yung mga picture-picture, mag-edit ng mga videos, ganyan. So, minsan, may mga instances na sobrang hirap niyang mahalin. Alam niyo po kung bakit? Mihira lang po kasi ako magpa-take ng picture. Kapag ang ganda-ganda ng suot ko, nagpapa-take ako ng picture sa kanya. So, ngayon, ganda-ganda forma ko, gumaganyan pa ako. Ganyan. Ang dami niyang pinindot. Siguro mga 20, pero ni isa doon wala akong mapili. Di ba po? So parang alam niyo po yung pasensya ko na ang tagal-tagal kong nakatayo doon, wala akong mapili. Pero kapag ako yung nagpipicture sa kanya, asahan niyo po nakakapag-change siya ng DP or profile picture sa Facebook. Di ba? Pero syempre siya din. Kasi magkaiba nga kami, di ba? Siguro may times din sa buhay niya na nahihirapan siyang mahalin ako. Kasi alam niyo po kung bakit. Worship team sa Angel, nagigitara. Every time natutugtog siya, nagpa-practice po siya sa bahay. So ngayon, yung ate ko kasi is nasa ibang bahay na po siya. So wala na pong ibang singer. Ganon. So habang nagpa-practice siya, hindi ko mapigilang kumanta. Kasi ang ganda naman talagang kumanta, di ba? Pero minsan, yung kanta ko, wala sa tono. Or minsan, ang hirap pumasok, di ba? So ngayon, hindi ko na siya nakita ulit na nagpa-practice sa bahay. Siguro nagpa-practice siya kapag wala ako. Di ba? So, ang point ko doon is, lahat tayo magkakaiba. Pwede yung asawa nyo, magkaiba kayo. Kaya may times or may parts sa buhay na sobrang hirap niyang mahalin. O yung mga anak nyo, di ba? Yung mga nanay natin, yung mga tatay natin, siguro kaya ang hirap nilang mahalin kasi iba sila sa atin. Iba yung gusto nila sa gusto natin. Di ba? May mga bagay na gusto nila na ayaw natin, o may mga bagay naman na gusto natin na ayaw ng ibang tao. Kaya ganun siya. We are different. Di ba? Magkakaiba tayong lahat. Kaya minsan, kapag nakaka-encounter tayo ng mga ganung tao, minsan sabihin, ayoko na nga siya kasama kasi, tawag dito, hindi ko nagugustuhan yung mga pinanggagawa niya, hindi ko gusto yung mga pinagsasabi niya, yung mga ganon, kasi magkakaiba tayo. Pangalawa is, meron tayong mga kanya-kanyang problema. Alam niyo po, sobrang hirap din magmahal ng ibang tao kapag meron ka na nga sariling problema, dinadamay ka pa sa problema niya.
Na-experience ba yon? Yung, meron siyang problema, tapos, andyan ka, syempre, kaibigan ka, di ba? So, syempre, tatry mo yung best mo para i-comfort siya kasi kaibigan mo siya. So, ngayon, dahil sa sobrang laki ng problema niya, hindi mo na rin maisip kung ano kaya yung solusyon nito. Kaya pag uwi mo sa bahay, hanggang gabi, hindi ka na makatulog, kakaisip kung ano yung nangyari dun sa kaibigan mo na yon. Di ba? Nakalimutan mo na rin pati yung problema mo. Kaya dumadating sa point, nasasabihin mo na lang, bahala ka na nga, problemahin mo na lang yung problema mo, may sarili naman akong problema eh. Di ba? Quick testimony, merong ni-reveal sa akin si Lord last week lang siya. Meron akong kaibigan na meron siyang problema. Tapos, nung magkausap kami, tinatanong ko siya, kumusta ba yung Bible reading mo? Nagpe-pray ka ba? Kinakausap mo ba si Lord? Binibigay mo ba kay Lord yung problema mo? Tapos minsan sumasagot naman siya, nagbabasa naman ako ng Bible eh. Na-experience ba yung dating sa kanya? Okay? So ano yung natutunan ko doon? May isa akong missionary na nakausap, tapos inopen ko sa kanya yung problema ko na may kaibigan kasi ako na meron siyang problema, tapos sinabi ko kung ano yung problema niya, tapos nagalit pa siya sa akin. Sabi niya sa akin, eto, dapat i-take note yun rin. Minsan pala, kahit na sobrang genuine ng intensyon natin, na gusto natin masolve yung problema na yun, minsan mali pala na pakialaman natin yung buhay nila. For example, ang tawag doon, it's a good way, but not godly way. Ang ibig sabihin po nun, maganda yung intention mo na tulungan siya, pero hindi yun yung will ni Lord. Na ngayong oras na to, malalaman niya kung ano yung problema. So, yun yung natutunan ko that time, na meron tayong kanya-kanyang problema, at instead na problemahin ko yung problema niya, ipagpipray ko na lang siya. Diba? So, yun. Then, pangatlo naman, kung bakit ang hirap din nilang mahalin is, we are not perfect. Lahat tayo nagkakamali at magkakamali talaga. May nakita na ba kayo na hindi nagkakamali? Meron ba kayong kilala sa buhay niyo, mga mahal niyo sa buhay, na kahit kailan hindi niya kayo sinaktan? Wala. Lahat tayo nagkakamali. Gaya ng sinabi natin kanina, ng pagkakaiba, di ba? Lahat tayo magkakaiba, pero at the same time, hindi tayo perfecto, kaya nagkakamali at nagkakamali tayo. At ang masaklap doon, meron pa tayong expectation. Di ba? Aminin natin sa hindi, pero nakakalungkot. Every time meron tayong namimit na ibang tao, meron tayong expectation sa kanila. Dapat hindi ka nagmumura. Ganyan. Hindi ka dapat pumupunta dun sa dun sa mall na yon kasi hindi ko gusto yon. Or kapag meron tayong expectation, na kapag hindi nila na-reach yung expectation na yon, alam mo yun, nadidisappoint na tayo. Parang, ayaw na nga kita maging kaibigan, hindi mo naman nagagawa yung gusto ko. Tapos ang malala pa doon, yung expectations natin, iniisip na natin na perfectong tao to, hindi to nagkakamali. 'Di ba? Kaya minsan, nasa iba yung problema, minsan nasa atin yung problema. Kaya sobrang hirap magmahal ng ibang tao. 'Di ba? Pero bakit ba kailangan natin mahalin yung ibang tao kahit na sobrang hirap nilang mahalin? Why do we need love? Why do we need to love each other kahit na sobrang hirap nilang mahalin? Alam niyo po, bago dumating yung araw na ipapako si Jesus sa krus, meron siyang bilin sa mga disciples niya. Sabi dito sa John 15:12, "My command is this, love each other as I have loved you." So magfo-focus tayo ngayon sa pag-ibig. Bakit natin kailangan magmahal? Kasi utos to ni Jesus. Sabi dito ni Jesus sa mga disciples niya. At syempre, disciples din tayo ni Jesus. Amen? So, ibig sabihin, kasama tayo sa mga inutusan niya, ng mga habilin niya na mahalin yung isa't isa kung paano ko kayo minahal. Di ba dati sabi, mahalin mo yung kapwa mo kung gaano mo kamahal yung sarili mo. Ngayon, ayan yan, new commandment na. Sabi, love each other as I have loved you. Mahalin mo yung ibang tao gaya ng pagmamahal sa'yo ni Jesus. Pero pansinin nyo, kahit na
sinabi na natin mahalin mo yung kapwa mo, parang ang hirap pa rin, di ba? Ang hirap pa rin nila mahalin eh. Every time na nahihirapan tayo mahalin yung ibang tao, pansin nyo, nahihirapan din tayo. Alam mo kung bakit? Kasi merong, alam mo yung pakiramdam sa dibdib na ang bigat-bigat, na ayoko pumunta ng church ngayon, nakakainis si Angel, ayoko muna mag-serve kasama siya. 'Di ba? Ayoko muna mag-media kasi tinarayan ako kanina ni Shirley May eh. Nasaan si Shirley? Wala. Wala siya, sayang. Ni Gian. 'Di ba? Sabi din dito sa John 16 verse 4, I have told you this, so that when their time comes, you will remember that I warned you about them. Nagbili na pala sa atin si Jesus. So dapat, kung nabasa natin yung command niya na love each other as I have loved you, ibig sabihin pala, kapag dumating yung mga difficult people, alam na natin kung ano dapat natin gawin. Di ba? Mahalin pa rin natin sila kung paano tayo minahal ni Jesus. Di ba? Sabi din dito sa John 16:33. Pwede ba nating basahin? 1, 2, 3, go! I have told you these things. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ano nga yung bilin ni Jesus? Ano yung bilin ni Jesus? Love each other as He loved you, di ba? Every time may nakakasalamuha tayong difficult people or mga mahirap mahalin, pansinin natin, gabi-gabi iniisip natin sila. Gabi-gabi, kapag nakikita pa lang natin yung mukha nila, parang bad trip na tayo, no? Sirang-sira na yung araw natin. Di ba? Alam niyo ba na maraming opportunities ang namimiss natin dahil sa mga ganyang bagay? Ayoko na lang muna siguro umattend ng Sunday service kasi for sure katabi ko ngayon si Diana eh. Ang ingay-ingay nun eh. Ayoko yun. Na-miss mo yung sermon. Na-miss mo yung blessing ni Lord, di ba? Yung word, di ba? Yung wisdom, na-miss mo yon. Or kaya naman, nami-miss din natin yung blessings. Kasi imbis na mag-forgive tayo, hindi natin na-forgive yung tao. Nababadmouth pa natin minsan, ganyan talaga yan si Gian, ano talaga yan, maingay talaga yan, tapos hindi talaga yan naglilinis ng ng kalat niya. See? Ang dami nating nabimiss na blessings kasi merong unforgiveness sa heart natin. An opposite of love is hatred. Aminin natin sa hindi. Nagfe-fail tayo sa mga bagay-bagay, sa mga ginagawa natin, kasi kulang tayo sa pagmamahal. Kaya hindi natin nagagawa ng maayos yung ginagawa natin kasi hindi naman natin sobrang mahal yung ginagawa natin. Kahit ano pa yan, kahit sa ang ministry, kahit sa school, kung mahal mo yung pag-aaral mo, makikita yan sa grades mo. 'Di ba? Pero bakit ba sinabi ni Jesus yon? Yan, nauna pala ako. Ito yun. Sinabi ni Jesus yon para alam na natin na kapag dumating ang araw na pupunta sila at may experience natin yung mga difficult people na yon, alam natin yung gagawin natin, but at the same time, meron tayong kapayapaan. Meron tayong kapayapaan sa ating isipan na hindi natin sila iisipin kasi kahit na sobrang hirap nilang mahalin, mahal ko pa rin sila. Okay na, sige, kahit sinaktan mo ako nung kahapon, mahal pa rin kita. If we have love daw, meron din tayong peace. So love each other. So love each other. So love each other kung gusto natin ng kapayapaan. Kaya kapag gabi-gabi, ang daming bumabagabag sa isip mo, tanungin niyo muna yung sarili niyo, mahal ko ba yung kapatid ko? Or kaya sa ministry, di ba? Sa ministry, kunwari, ayoko muna mag-shoot kasi nagkatalo kami kanina ni Gian. Ni Gian ulit. Nagkatalo kami ni Gian eh. Ako naman. Nagkatalo kami ni Gian. Ayoko muna mag-shoot, pero gustong-gusto kong mag-shoot. Wala na akong kapayapaan. So, kailangan ko tanungin, mahal ko ba si Gian?
you're forgiven. Di ba? So, paano ba natin mamahalin yung isa't isa? Alam niyo po, importante din na aware tayo sa dalawang type ng love. Una is yung worldly love. 'Di ba? Ano kaya yung worldly love sa tingin niyo? So yung una, ang worldly love is yun daw yung self-centeredness. Yung sarili lang yung iniisip, yung mas priority mo pa yung sarili mo kumpara sa ibang tao. Na kapag kunwari may kainan na, 'di ba? Late ka na nga dumating, ikaw pa yung nauna sa pila. Tapos leader ka pa. Wala namang masama, pero siguro, if mahal mo yung ibang tao, mahal mo yung ka-churchmate mo, iisipin mo, baka mas gutom pa si Teacher Single, siya muna paunahin ko sa pila. Di ba? Nagigets nyo? Ang pagmamahal daw dito sa mundo is palaging inuuna yung sarili kumpara sa ibang tao. Pangalawa is materialism. Ang pagmamahal dito sa mundo ay kapag sobrang mahal na mahal mo yung mga gamit mo, yung cellphone. Ayan. Sino mga mahilig mag-cellphone dito? 2:00 na. Wala ulit si Shirley May, no? Wala ulit. Anong oras na? Si Gian minsan nakausap ko, 3:00 na ata yun, 4:00, gising pa rin. Ano kaya ang ginagawa? Diba? Ang pagmamahal daw dito sa mundo is mas into sila sa material things na kung ano yung nakikita nila dito. For example, love of money. 'Di ba? Yung pagmamahal sa pera. Material things 'yon. Pero dahil mas mahal mo yung pera kumpara sa kapwa mo, mas pipiliin mo pa rin yung pera kahit na malulungkot siya, kahit na masasaktan siya. Or kahit ano pa yung mangyari sa kanya, wala kang pakialam basta may pera ka. 'Di ba? Pangatlo is yung validation. Ayan. Diyan tayo medyo nagkakatalo eh. Kasi kapag hindi tayo nasasabihan na ang ganda ng suot mo ngayon feeling natin, hindi tayo mahal ng tao na nandito sa church. 'Di ba? Kapag minsan walang nagsabi sa'yo na grabe, ang galing mo naman kumanta. Feeling natin hindi na tayo mahal eh. Kasi bakit? Yung pagmamahal natin nakabase lang dito sa world, sa mundo. Sobrang babaw. Sobrang babaw lang. Kaya merong iba na agad nagba-backslide. Kasi iniisip nila, hindi naman ako mahal ng mga tao dyan. Paano mo nasabi? Kasi hindi naman nila ako pinapansin eh. Lahat na lang ng mali ko, pinapansin nila. Kapatid, nakikita ka ni Lord. Kahit na sa pinakamaliit na ginagawa mo dito, kitang-kita ka ni Lord. At kung wala mang magsabi sa'yo na ang galing-galing mo, okay lang. Kasi meron kang reward sa langit. Amen? Pang-apat is conditional. Ang conditional po is, mamahalin kita sa kung ano yung ginagawa mo sa akin. For example, binigyan ako ng tubig. Ay, ang galing Sige, bukas bibigyan din kita ng tubig. Meron ako mga kaklase na ayaw nila ng utang na loob. Minsan kasi ako, kapag lumalabas kami, tapos pag ako yung nag-aaya, automatic parang libre ko na, parang ganon. Kung kaya naman ng budget ko, di ba? So, nililibre ko sila. Ngayon, ang nakakatawa doon, bago kami makabalik doon sa school namin, nilibre pa ulit ako ng juice, ng kung ano-ano, tapos mas malaki pa yung binigay niya sa akin kaysa sa binibigay ko. Tapos sabi ko, bakit mo naman ako binigyan pa ng ganito? Wala ka na ng pera, di ba? Tapos kaya na nga kita nilibre, ganyan. Sabi niya, ayoko kasi nang may utang na loob Nagigets niyo yun? Minamahal niyo yung isang tao kasi meron siyang nagagawa sa inyo. So kapag hindi ka niya napapansin, hindi ka niya binibigyan ng tubig or ng kung ano man, ibig sabihin hindi mo mahal yung tao. 'Di ba? So yan yung pagmamahal dito sa mundo. It's very conditional. Mahal lang kita kung ano yung nagagawa mo sa akin. 'Di ba? Panglima is temporary. Based on emotion. Kaya sa mga youth, kasama na ako doon. Every time nararamdaman natin yung pag-ibig na yan, yung parang sinasabi nyo na, bumagal bigla yung ikot ng mundo ko. Diba? Or kaya, nagkatitigan kasi kami. Love at first sight yun Gusto ko sabihin na minsan, yung pagmamahal dito, yung pag-ibig dito sa mundo,
temporary lang. At nakabase lang yon sa emosyon. At kapag nakabase yan sa emosyon, kapag galit ka, hindi mo na mahal yung tao. Kapag na-offend ka niya, hindi mo na siya mahal. 'Di ba? Temporary lang. Tapos yung pang-anim, pang-pito pala, is transactional. Nalagay ko ba dyan? Ayan, transactional. Ano yung ibig sabihin ng transactional? Wala. Nagmamahal ka lang. Parang nagbibigay ka lang ng pagmamahal. Parang ano din siya, same din siya ng conditional. Na, okay, binigyan mo ako ng pagmamahal, bibigyan din kita ng pagmamahal. Ganun lang siya, vice versa. Pero kung may worldly love, meron din namang godly love. Ang una doon is selfless. You will always think the benefits of others. For example, si Jesus. Selfless yun, di ba? Inuna niya tayong iligtas bago niya iligtas yung sarili niya. Hindi niya nga niligtas yung sarili niya para maligtas tayong lahat eh. Amen? So yun yung godly love. Mas iniisip mo pa yung kapakanan ng ibang tao kumpara sa sarili mo. Pero syempre, wag mo naman ubusan yung sarili mo. Diba? Pangalawa is, love is patient. Anong ibig sabihin kapag patient? Matyaga. Tama, Tagalog. Alam niyo po, kapag sinabi nating patient is, kahit na meron ka pinagpipray, 15 years mo na siyang pinagpipray, kapag di pa rin dumadating, okay lang. Okay lang. Sige Lord, kahit hirap na akong maghintay, pero sige Lord, maghihintay pa rin ako. Yung kahit walang dumating, masaya ka pa rin. Pakiramdam mo pa rin yung pagmamahal. Di ba? For example, wait lang, mag-iisip ulit ako, sino ba kaya pwede dito? For example, si Marco, ayan, si Marco. Minsan kasi si Marco, kapag may free time kami, naglalaro kami ng ML niya. So si Marco, sobrang galing niya kasi mag-ML. Tapos ako kasi, alam yung ML ko kasi, yung pampalipas orasan talaga, yung ganon. So, hindi talaga ako sobrang galing. So ngayon, si Marco, naghihintay siya sa akin mag-open. Sabi niya, tara Atinins, laro. Siguro, G, laro. Doon ngayon, naka-online na pala siya. Ako minsan nasa Facebook pa. Yung mga ganon, so naghihintay siya sa akin. Then pag bukas ko ulit ng ML, naglalaro na kami. Pero kapag naglalaro kami, lagi akong pabuhat sa kanya. Siya lagi yung nagbubuhat ng laro. So ngayon, paano siya naging patient doon? Alam nyo, damang-dama ko pa rin na mahal ako ng mga tao na sa paligid ko kapag sobrang mali na yung pinanggagawa ko, pero hindi nila pinaparamdam na mali yung pinanggagawa ko. Hindi nga ako nakaramdam ng trash talk. Siguro inaasar nila ako, kinakanta nila yung hero na di ako marunong, di ba? Inaasar nila ako, pero at the same time, alam ko na hindi naman nila ako inaasar para masaktan ako eh. Di ba? And also, kapag meron tayong kaibigan na sobrang, ano ba, yung sobrang, ang hirap intindihin, di ba? Masasabi mong godly love siya kapag sobrang haba ng pasensya mo sa kanya. Or kapag nauubos na yung pasensya mo, papasensyahin mo pa rin yung taong yon. Kahit na gusto mo na siyang iwan, gusto mo na siyang talikuran, no. Mananatili pa rin ako sa'yo. Kahit gaano katigas yung ulo mo. Pangatlo is unconditional. Mahal mo yung tao kahit anong mangyari. 'Di ba? Mamahalin mo yung tao kahit hindi mo ako mahal, kahit sinungitan mo ako ng isang araw, mahal pa rin kita. Walang magiging rason para sa akin na hindi ka mahalin. Kasi it's very unconditional. So yun yung godly love, when it's unconditional. Mahal mo sila kahit anong mangyari. Kahit hindi kita kilala, mahal kita. Pang-apat is sacrificial. Sacrificial means it is more on giving to others. So more on ano din siya, selfless. Kung gaano ka ba ka-willing i-sacrifice yung comfort mo, yung pera mo, or kung ano man yung time mo, di ba? Or kung ano man yung meron ka para sa ibang tao. Panglima is yung persevering. Ito yung hindi mo i-give up yung taong mahal mo. 'Di ba? So, hindi siya nakabase sa emosyon. Na for example, lagi na lang kayo nagtatalo. 'Di ba? Kung lagi na lang kayo nagtatalo, mahal mo pa rin siya. Yun yung hindi mo i-give up no matter what.
Kahit na sobrang lagi na araw-araw na lang tayo nag-aaway. Di ba? Kasi kung si Jesus nga hindi tayo give up, di ba? Tayo pa kaya? Tayo pa kaya? And last is transformational. Doon yung malalaman talaga na godly love siya kapag nakakapagbago siya ng buhay ng ibang tao. Alam nyo, merong isang tao na minamahal ko, pero ang tagal-tagal ko na siyang minamahal, pero walang nagbabago sa kanya. So, nung ginagawa ko tong message na to, bigla akong na-realize, baka worldly love yung binibigay ko, no? Baka transactional love lang yun. Kasi, kung mahal mo yung tao in a godly way, mababago at mabago yun. Hindi dahil ikaw yung nagpabago sa kanya, pero yung pagmamahal mo na meron sa'yo ang nagpabago sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng transformational love. Nakakapagbago siya ng buhay ng ibang tao. Alam nyo ba na yung pagmamahal, yun yung dahilan kung bakit na-overcome natin lahat? 'Di ba? Because of love, Jesus died for us. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon, namatay siya para sa atin. Love is always the key for us to overcome everything. Kahit na anong pinagdadaanan natin sa buhay, dapat laging nananaig yung pagmamahal. Kasi kapag meron kang pagmamahal, yung godly love, you will overcome everything. So, how can we love each other? Paano ba natin mahalin yung isa't isa? Isa lang. Love unconditionally. Bakit? Dahil sabi sa John 15 verse 12, my command is this, love each other as I have loved you. Sino nagsasalita dyan? Si Jesus. Si Jesus ba minahal ka niya conditionally? Ha? Minahal ka ba ni Jesus kasi sobrang bait mo? Minahal ka ba ni Jesus kasi pogi ka, maganda ka? Mahal ka ni Jesus kahit sino ka pa or kahit ano ka pa. Kahit gaano ka makasalanan, minahal ka niya. So love unconditionally. Love each other as Jesus loved us. Minahal tayo ni Lord unconditionally. So yung godly love na nabasa natin kanina, yun yung definition ng love. Kung kayang gawin ni Jesus yon, lahat ng ginawa ni Jesus, kaya na rin natin gawin. Kapag nasa atin si Jesus. Magagawa natin lahat yon if we will remain in His love. So, paano ba pinakita ni Jesus yung pag-ibig? Una, nababasa ba? Yung babaeng nahuli na nag-commit ng adultery. Mababasa natin yan sa John 8, verse 1 to 11. Doong nahuli yung babae na nag-commit ng adultery, anong ginawa ni Jesus? Nakisali ba si Jesus dun sa mga tao na, ayan, makasalanan ka. Kung ano na yung mga pinanggagawa mo. Nakisali ba siya doon? Hindi kinamdem ni Jesus yung babae kahit na ang daming tao ang nagsasabi na babae makasalanan ka. At hindi naging rason yon para gayahin sila ni Jesus. So love unconditionally, kahit nakilala mo yung tao, kahit sobrang kilala mo yung tao, tapos nag-commit sila ng kasalanan, tapos nalaman mo, huwag mo silang i-condemn. Kasi, nasaktan ka man o hindi, mamahalin mo pa rin tao yun. Bakit? Love unconditionally nga eh, di ba? Amen? So if Jesus loves someone unconditionally, or if Jesus loves someone na hindi niya kinondemn yun, dapat tayo din. Hindi rin tayo nang kukondemn ng ibang tao. Pangalawa, yung healing the sick and other miracles. Makikita natin yun sa Gospels, yung Matthew, Mark, John, and Luke. Alam mo yung miracles ni Jesus? Or kahit yung patay na nabubuhay niya, alam niyo kung bakit niya nagawa yon? Sa tingin niyo, alam niyo kung bakit? Dahil sa pagmamahal. Because of love, nagawa niya yung mga bagay na yon. Kasi kung hindi niya mahal yung mga taong may sakit, bakit niya pagagalingin yon? Amen? 'Di ba?
Kung hindi niya mahal yung tao na yon or kung ano mang may mga disabilities, bakit niya mag-aaksaya ng oras yun? Wala dapat siyang pakialam eh. Kasi di niya naman mahal yung mga tao na yon. Especially yung mga nagpakain siya na sobrang daming tao, yung 5,000. Di ba? Kung hindi mahal ni Jesus lahat ng mga tao na sumunod sa kanya, hindi siya mag-provide ng pagkain. If di niya mahal si Lazarus, na kaibigan niya, sa tingin niyo ba bubuhayin niya ulit yun? So if si Jesus, ganun siya magpakita ng pagmamahal, dapat tayo din. Kaya natin magpagaling ng may sakit. Diba? So pray for them. Pray and heal the sick. Pangatlo, yung the parable of the Good Samaritan. Makikita natin yan sa Luke 10, verse 25 to 37. Alam nyo, yung biktima, yung lalaki, walang lumapit doon kahit isa. Kahit yung pare, yung mga Levites, wala. As in, wala. Kawawa naman yung tao, inabuso na, ninakawan na, wala pa rin lumapit. Pero merong isang Good Samaritan na lumapit. Alam nyo, sa mundong to, maraming taong kawawa. Alam niyo kung bakit sila kawawa? Hindi nila kilala si Jesus. 'Di ba? Kahit parehas tayo ng pinagdadaanan sa buhay, kung hindi mo kilala si Jesus, mas grabe pa rin yung pinagdadaanan mo. So if nakaka-encounter tayo ng mga ganong tao, dapat tayo yung maging Good Samaritan. Kung iniiwasan siya ng lahat dahil sa kung ano yung mga ginagawa niyang madumi, dapat ikaw yung lumalapit sa kanya. 'Di ba? At nilalapit mo siya kay Lord. Ang ibig sabihin nun, we can also show unconditional love through helping other people. So kung kahit hindi mo kilala yung taong yun, tutulungan mo siya kasi unconditional, di ba? Mamahalin kita kahit di kita kilala. No matter what. Eto, Jesus weeping over Jerusalem. Mababasa natin yan sa Luke 19:41-44. Ito yung time na nag-weep na si Lord, umiiyak na si Lord, si Jesus. Kasi alam niya na i-reject na siya ng mga tao. At sobrang nalungkot siya, nasaktan siya dun sa part na yon. Kasi alam niya yung mangyayari kapag nireject siya ng mga tao. At hindi gusto ni Lord na mangyari yon. Hindi gusto ni Jesus na mangyari yon. Na tuluyan silang hindi mailigtas kasi nire-reject nila yung Messiah. Nire-reject nila si Lord. So, na-experience ba natin, yung sinishare natin yung burden ng ibang tao? Yung sobrang sakit at nakakalungkot kapag meron tayong nakikita na lagi nilang nire-reject si Jesus. Diba? Yung hindi mo kayang tignan yung tao na yon, na sobrang nagsasuffer siya, pero alam mo nagsasuffer siya kasi hindi niya kilala si Jesus. Yung ganon. Alam nyo, unconditional love din siya kasi lalapitan natin yung taong yon kahit na hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. Lalapitan mo siya, sasamahan mo siya kung ano yung mga paghihirap niya. Di ba sabi ko kanina, may kanya-kanya tayong problema? Pero kahit pala may kanya-kanya tayong problema, pwede tayong mag-share ng problema. Gets niyo yun? Yung sobrang bigat ba? Sige, tutulungan kitang pasan yan. Sobrang hirap na hirap ka na ba? Sige, nandito lang ako sa tabi mo palagi. Hindi man necessarily kailangan mo solusyonan yung problema nila, ha? Ang ibig sabihin doon is, nandun ka sa tabi nila, kahit anong mangyari. Kahit na minsan, nakakapikon na paulit-ulit na lang nangyayari sa'yo to, tatabihan mo pa rin siya. Alam niyo, meron ako isang kaibigan, na every time merong problema siya, ang nangyayari sa kanya, nagle-lay low sa buhay. Lie low ba? Lay low. Lie low, yun, lie low. Nagla-lie low siya sa buhay. Alam mo yung lahat ng tao, iiwasan niya na. Tapos, eto naalala ko, sinabi ko ayoko na siyang kausapin ulit. Kasi nakakapagod na siya
paulit-ulit na lang na ganito yung nangyayari sa kanya. Ayoko na siya ulit lapitan at kumustahin. Kasi ganito na naman tayo eh. Kinabukasan, nagulat ako. Kinunbik ako ng Holy Spirit. Sabi sa akin ng Holy Spirit, Ninya, chat mo siya, kumustahin mo. Nung chinat ko siya, alam niyo yung pakiramdam na gusto mo siyang marinig umiyak para lang mabawasan yung bigat na nararamdaman niya. Kasi kahit alam natin na paulit-ulit nangyayari sa kanya yung problema na yon, kailangan niya pa rin ng tao. Taong kilala si Jesus na tatabi sa kanya at ipaparamdam yung presensya ni Jesus. Yung washing of disciples' feet. Alam niyo, yung pagmamahal, it also means we need to serve each other. Kung mahal natin yung isa't isa, edi pagsisilbihan natin yung isa't isa. Di ba? Yung washing of disciples' feet nga rin ay sinisimbolize na yung humility. Amen? So kung yung mahal mo yung isang tao na yun, huwag mo naman pagmayabang. Huwag mo naman pagmayabangan, di ba? Kung ano na yung nagagawa mo. Kung sobrang galing mo na, tapos siya hindi pa ganun kagaling, tulungan mo. Tulungan mo siya na makapunta sa kung nasan ka man ngayon. And syempre, yung crucifixion. It is unconditional dahil lahat ng tao ay na-save. Hindi sinabi ni Jesus na isa-save ko kayong lahat pero except kay ano. 'Di ba? Walang ganon. Lahat yan sakop. Jesus sacrificed His life because He loves us. 'Di ba? So lahat pala niligtas niya. Kailangan mo lang tanggapin yung kaligtasan na yon. Sabi dito sa Romans 12:20-21, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Alam niyo po, yan yung nung nabasa ko yan, sabi ko, ang hirap naman nun. Kapag yung kaaway mo, gutom, bibigyan mo pa ng pagkain. Diba sabi nila, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Kaya mo yon? Binato ka na nga ng bato, may bukol ka na nga, bibigyan mo pa rin ng tinapay. Ang hirap nun. Tapos nakangiti ka pa kailangan, eto, tinapay. O nag-request pa, palaman pa daw. Diba? Gusto pa Nutella. Alam niyo yun? Kapag yung kaaway mo daw, nauuhaw, bigyan mo rin daw ng Coke, ng maiinom. Diba? Kung may tinapay, syempre dapat may Coke, merienda. Oh, panulak, diba? Pero alam nyo, sobrang challenging na tong verse na to. Kasi, matcha-challenge ka talaga eh. Kitang-kita mo pa nga lang yung mukha ng tao na yun, parang, Lord, back out na ako, ayoko na. Tapos bibigyan mo pa ng pagkain, tapos inumin. Diba? Pero syempre, gaya ng sabi ko kanina, na if we will remain in God's love, kaya natin gawin yon. So as a Christian pala, hindi pala dapat uso na palagi tayong may kaaway. Diba? Tingnan nyo yung katabi nyo, kaaway nyo ba yan? Kaibigan. Diba? Baka may sumakay ng loob dyan. Diba? Kung masama loob mo dyan sa katabi mo, alisin mo na yan. Tanggalin mo na yan. Kung nakasakit ka, mag-sorry ka na. Diba? Pero syempre, madaling sabihin, pero mahirap gawin. So, paano natin gagawin yung command ni Jesus? Kasi command yun eh. Hindi naman yun, kung gusto nyo, mahalin nyo yung isa't isa kung paano kayo mahalin. O, hindi naman ganun eh. Sabi niya, mahalin nyo yung isa't isa. Wala doon na kung gusto nyo lang. Sabi niya, mahalin nyo yung isa't isa kung paano ko kayo minahal. So, paano ba natin magagawa yun? Paano natin masusunod yung utos ni Lord? Una is remain in His love. Alam nyo, hindi natin alam kung paano magmahal ng isang tao kung tayo mismo hindi tayo minamahal. 'Di ba? You can't give what you don't have. So kung hindi mo nararamdaman yung pagmamahal ni Jesus, ni God,
Paano mo mamahalin yung ibang tao in a godly way? Diba? In a godly love. Paano mo sila mamahalin? So, dapat, ngayon pa lang, kung gusto mong mahalin, kung gusto mong sundan yung command ni Jesus, you will remain in His love. Hindi kayong mag-backslide, mag-front slide ulit, backslide ulit. Walang ganon. Manatili ka sa pag-ibig niya. Kasi si Jesus, yung pag-ibig ni Jesus, yun yung source. Yun yung pumupunta sa atin. So, dapat umaapaw tayo sa pagmamahal niya. At yung umaapaw na yun, yung sobra-sobra na yun, yun yung ipapamahagi natin sa ibang tao. At dapat patuloy na umaapaw yung pag-ibig na yun. Kasi kung hindi yung patuloy na umaapaw, mauubos at mauubos ka. At dadating sa point na mapapagod ka na rin magmahal. So, kailangan mong manatili sa pagmamahal niya. Sabi nga dito, sa John 15:9 verse 10, "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love. Just I have kept my Father's command and remain in His love." So, ibig sabihin, magagawa din pala natin, masusunod din natin yung mga commands ni Jesus sa atin if mananatili tayo sa Kanya. At malalong mananatili tayo sa pagmamahal niya. Ano yung sabi ko kanina? Yung pag-ibig, kapag meron tayong pag-ibig, kaya natin i-overcome lahat. Yung pag-ibig na yun, yung pag-ibig ni Jesus. Pangalawa, ano kailangan natin gawin? Ito, sobrang na ito eh. Lagi na nating naririnig. Forgive. Ilang beses daw dapat tayo magpatawad? 70 times 7. Alam nyo, kung hindi natin alam kung paano magpatawad, ibig sabihin nun, hindi rin natin alam kung paano tayo magmahal. If we don't know how to forgive, we also don't know how to love. Forgiving might be so hard to do. Kahit sobrang hirap gawin ng pagpapatawad na yan. Pero yun lang yung paraan para ma-overcome yung trials na kinakaharap natin. Yung difficult people na yon, kapag patuloy natin silang pinapatawad, suddenly, bigla ka na lang magugulat. Uy, nagbago na siya bigla. Kailangan patuloy. Patuloy, hindi yung, sige, papatawarin kita, pero next week hindi. Diba? Pero kapag inulit mo yun ulit yan, ayaw ko na. Walang ganon. Magpapatawad ka at magpapatawad ka para kaya mong magmahal ng ibang tao. Kasi mahirap naman talaga magmahal na merong sama ng loob, no? Diba? Sige na, mahal kita, pero nakakainis ka talaga nung kahapon eh. Diba? Bigla mo kinuha yung upuan ko. Mahirap. Forgiving is not about not letting the other person being accountable or being responsible sa kung ano man yung ginawa niya sa'yo. But it is about freeing or pagpapalaya sa sarili mo from any anxieties, negative thoughts, and even hatred. Diba? So yung pagpapatawad pala, hindi dahil sa, sige, absolto ka na, kalimutan ko na, wag mo na pagbayaran yun. Wag mo nang harapin kung ano man yung mga consequences sa ginagawa mo. Hindi pala yun about dun. Forgiving is about, sige, kahit sobrang sakit ng ginawa mo sa akin, papatawarin kita. Para makalaya din ako. Para gabi-gabi hindi kita iniisip. Para gabi-gabi hindi ko iniisip, bakit mo kaya nagawa sa akin yun? Diba? So, freedom pala siya sa lahat ng mga negative na meron sa ating mga puso. Pangatlo, sabi pala dito sa Ephesians 4:32, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave." So kung pinatawad ka pala ng Lord, dapat din pala tayo magpatawad, no? Diba? Nakakaya naman yun. Pinatawad ka na, tapos ikaw mismo hindi pinapatawad. Naalala niyo yung kwento yung sa isang tao na mayroong sobrang laking utang sa isang hari? Tapos nung pinatawad, sige, bayad na, sige, wag mo na bayaran yung utang mo. Tapos paglabas niya, siningil niya pa yung tao na merong utang sa kanya.
Nakakahiya yun. And if sobrang genuine mo talaga at sobrang mahal mo si Lord, magpapatawad ka rin. Magpapatawad ka pa rin. Hindi dahil sa kaya mong magpatawad, pero dahil sa pinatawad ka rin kasi. At kung mahal ka ni Jesus, mamahalin mo rin yung ibang tao. So last is, of course, we need to trust God. Bakit? Sabi dito sa John 16:33 na binasa natin kanina, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Dito daw sa mundo, magkakaroon daw tayo ng mga trouble, yung mga suffering, yung mga paghihirap, mga problema. Pero ito, na-overcome niya na yung mundo. So if na-overcome na pala ng mundo, bakit mo pag-aaksayan yung oras mo kakaisip dun sa taong yon? Ano talaga, nakakapigan talaga to eh, no? Mali na naman yung damit na sinuot niya. Diba? Itong damit ko kay Angel to eh. Naalala ko lang bigla. Pero gets nyo, bakit kayong mag-aaksaya ng panahon, kakaisip, na hindi ko siya talaga mapapatawad kasi ito yung ginawa niya. Pero tapos na pala yung laban. Diba? Pakiramdam natin, abusong-abuso tayo kasi sinasaktan tayo. Pero yung totoo doon, panalo na pala tayo sa laban. So we need to trust God. Trust Him when we say that He has overcome the world. Meaning, wala na dapat tayong alalahanin pa tungkol sa laban dahil napanalo niya na to. Napanalo niya na to. So, ang gagawin na lang natin dito sa lupa, hindi na natin kailangan makipaglaban or makipag-away dyan sa chismosan yung kay kapitbahay. Or yung sa mga kaklase nyo na, may iingay, hindi nyo na kailangan makipaglaban sa kanila. Kailangan na lang natin gawin ay magmahal. Magmahal na magmahal ng magmahal. Dapat dito pa lang sa mundo, pinapractice na natin yung pagmamahal. Pagdating sa langit, wala tayong ibang gagawin doon kundi mamahalin natin yung kapwa natin. Amen? Alam nyo, ano ba connect nito sa series natin na We Shall Overcome? Alam nyo po, sabi dito, we. Hindi I shall overcome. Ibig sabihin, we. Kung ano man yung pinagdadaanan natin dito sa mundo, kung mahal natin ang isa't isa at magtutulungan tayong lahat, walang imposible. Walang imposible. Kaya kung nakikita mo yung katabi nyo na umiiyak, malungkot, natutulog, tapakin nyo na. Diba? Tapakin nyo na. Kaya ba yan? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, I love you. Yakapin nyo pa ng ganito. Joke lang. Alam nyo, simple lang eh. Yung paalala ni Jesus sa mga disciple niya, yung mga pagsubok. Sabi, we will face persecution daw and all. So, ibig sabihin, following Jesus is not easy. Amen? Nakaranas ba kayo na sinasabihan kayo na puro ka na lang Bible? Puro ka na lang tambay dyan sa simbahan? Ano bang nangyayari sa'yo? Diba? Jesus pala yung Lord mo. Naranasan nyo na yon? Pero, sabi ni Jesus, take heart, He has overcome the world. Kahit na kung ano man yung mga pinagsasabi nila sa'yo, hayaan mo na, patawarin mo na sila, mahalin mo na pa rin. Di ba? Mahalin mo pa rin. Bakit? Tapos na yung laban eh. Bakit ka ba makikipaglaban? Di ba? Love is the answer for everything. Love is the solution sa lahat ng mga problemang kinakaharap natin. So sa lahat ng aspeto sa buhay natin, kakailanganin natin ng pagmamahal. 'Di ba? Kakailanganin natin ng pagmamahal para mag-function tayo normally. So yung love na galing kay Jesus, dapat yun yung energy natin, yun yung battery natin na kaya tayo nagpapatuloy sa buhay, kaya sobrang saya pa rin natin dahil marami tayong pagmamahal na galing kay Jesus. At kaya nating magmahal sa ibang tao dahil meron tayong natatanggap
na pagmamahal. Amen? Alam nyo, pagmamahal din yung rason kung bakit tayo nailigtas. Love is the reason why God created us. So love is everything. And love is for everything. We are made to love. Diba? So we should love. Ginawa tayo para magmahal, kaya dapat magmahal tayo. Kaya dapat nating mahalin yung isa't isa para ma-overcome. Isa't isa ha, vice versa ha. Hindi yung puro receive ka na lang ng pagmamahal tapos hindi ka nagbibigay ng pagmamahal. Vice versa yon. Yung mga sa ministry, kapag may problema kayo sa ministry, kausapin nyo na yon. Patawarin nyo na sila. Kasi hindi mag-work ang isang ministry kung meron kayong mga lihim na sama ng loob. Diba? Pwede ba tayong tumayo? Tapos isipin niyo yung mga tao na sobrang hirap nilang mahalin. Isipin niyo yung mga difficult people na yon. Tapos, after niyo isipin yon, isipin niyo naman yung sarili ninyo. Isipin niyo yung mga pagkakamali ninyo, isipin niyo yung mga bagay na nakasakit kayo. Isipin niyo yung mga bagay na pag nakita ng ibang tao, hindi ka rin mamahalin. Pero sa kabila ng personality mo na yan, ng pagkatao mo na yan, binahal ka pa rin ni Jesus. Deserve mo ba yun? Deserve ba natin yon? Hindi natin deserve yung mahalin ni Jesus, no? Imagine, lagi na lang tayo nagkakaroon ng kasalanan, pero mahal niya pa rin tayo. Pinapatawad niya pa rin tayo. Hindi natin deserve yon, pero minahal niya pa rin tayo. Ginawa niya pa rin. So ngayon, isipin niyo naman yung, yung tao na yon. Sa tingin niyo, deserve niya rin kaya? Siyempre, hindi niya rin deserve. Pero dahil nakuha mo yung isang bagay na hindi mo naman deserve, kailangan mo rin ibigay sa kanya yon. Kaya dapat natin magmahal, kaya dapat tayong magmahal sa kung paano tayo mahalin ni Jesus. Kung hindi mo pa na-experience, hindi mo pa nararanasan yung pagmamahal niya, baka ito na yung time para lumapit kay Lord. 'Di ba? Baka ito na yung time para lumapit sa Kanya at sabihin, Lord, gusto kong maranasan yung pagmamahal mo. Lord, gusto kong makita kung paano ka magmahal para malaman ko kung paano mahalin yung ibang tao. Lord, pwede ba isa-isahin sa akin kung saang part ng buhay ko minahal mo ako? Para maging aware ako na mahal mo ako. Baka ito na yung time. And baka ito din yung time para palayain yung tao na nasa puso niya na hindi niyo mapalaya-palaya. Baka ito na yung time para patawarin yung tao na yan.